Problemado. Ba yan? Lunes na lunes, ang intro, problemado. Ganyan ho talaga dito, ano? Ayan, problemado na nga sa trabaho, sobrang maluho pa. Nako, yan ang araw-araw na nagpapasakit sa ulo nitong si Mark na 4 na taon ng karelasyon itong si Dessa. Kada linggo raw kasi ay mahina yung 4,000 4,000 pesos na binabayarang gastos nitong si Mark para sa mga parcel ng kanyang kasintahan. Papangakuan ka naman daw. In fairness, nangangako itong si Dessa na babayaran. Pero kapag kasingilan, alam niyo na, wala naman nangyayari. At sa halip tumotodo na naman daw sa ngayon na mag-order online. 'Di ba, mahal mo? Sige, bibigay ko ang lahat. Pero teka, magkano na ba yan? Oo. Ayan, kausapin na nga po natin, 25 years old mula sa Marilao, Bulacan. Mark, magandang tanghali sa'yo. Mark? Magandang tanghali, Kuya Boy. Oo, Mark. Ganda naman ang trabaho mo. 4,000 para lang sa parcel nitong si girlfriend mo. Sa'yo lahat pinasasagot yan. Linggo-linggo? Opo, Kuya Boy. Yan yung side po, Kuya Boy. Ano no? Yan po yung side sa ulo. Naku po. Araw-araw. Oo nga, kailan ba siya nag-umpisa na maging ganito na kagastadora na masasabi mo? Simula nung 2 taon na kami, Kuya Boy. Panay order. Gusto niya mga damit, Kuya Boy. Oo. Ikaw ay I assume meron kang hanap buhay, ano? May trabaho. Opo, Kuya Boy. Oo. At ito naman si Dessa, may trabaho, wala. Meron, Kuya Boy, sa hotel po. Okay, meron din siyang pinagkakakitaan. Nga lang, yung bang mga ino-order niya, ikaw talaga 100% bahala. O kapag kakursunada niya lang na magbayad, tsaka lang nagbabayad. Kumbaga, hindi naman lahat sa'yo. O sa'yo talaga. Sa akin lahat, Kuya Boy. Ganun. Hindi mo kaya siya napangakuan dati na sige lang, order ka lang diyan para masaya ka, para happy. Ha? Hindi, Kuya Boy, wala akong Ano no? Sorry? Sa kanya lahat sa akin pinababayad. Naku po. O edi natural sa hinaba-haba ng panahon, so 2 taon na ganyan ang gawin niya. Linggo-linggo nalalagasan ka ng hindi naman sa'yo na 4,000 pesos dahil sa mga Opo. parcel. 'Di ba? Natural, Opo. ikaw naman nagsasabi na rin na teka lang naman, time out na. Tigil na, nag-aaway na ba kayo dahil diyan? Opo, madalas na, Kuya Boy. O ano sabi niya naman? Wala lang. Babayaran niya daw, Kuya Boy. Ganun, puro pangako po. Tapos pagka nilalambing ako, Kuya Boy, nawawala po yung galit. Paano ka ba nilalambing nitong si Dessa naman kasi? Ikaw naman. Nawawala agad yung lambing mo. Paano? Sige nga. Pagkasama kami, Kuya Boy, yun, sa bahay po. Ano? Din po kasi kami. So, kasalanan ba ni Dessa na magaling siya maglambing o ikaw, ang dali mo naman ding lambing kasi? Ha? Hindi kaya may pagkukulang ka rin? Hindi ko nga po alam, Kuya Boy. Oo. Alam mo, Mark, naintindihan ko na mahal mo itong si Dessa, no? Opo. Mahal na mahal mo at ikaw naman nagrereklamo dahil may mga gusto ka rin pag-ipunan, meron ka rin mga gustong bilhin, nasisira na yung budget mo for the past 2 years, pero hindi naman kasi pwede na pamihasain natin yung partner natin na ganyan na lang. Ha? Ina-explain mo ba sa kanya na maayos yan? Meron ka rin mga gustong pag-ipunan, meron ka, din kayong mga mas kailangan pa na dapat pagkagastusan at paghandaan. Wala, Kuya Boy. Hindi niya ako pinapakinggan, Kuya Boy. Kasi- Iniisip niya pa rin yung parcel. Kasi nga napamihasa mo na. Matanong ko lang ito ba si Dessa okay lang siya pagka ba nag-uusap kayo ng hindi tungkol dyan sa mga parcel na yan? Meron ba siyang dinadalang problema ngayon? Wala namang, Kuya Boy. Problema niya lagi, Ano problema? yung parcel niya po lagi. Bukod dun sa parcel, halimbawa, nai-stress na siya doon sa trabaho. O kaya meron siyang hindi ka sundo na miyembro ng pamilya o doon din sa trabaho, pwede rin. Wala ba siyang dinadaing sa'yo na ganun? May nabanggit siya sa akin, Kuya Boy, na may nakaaway siya sa trabaho niya po.
Tungkol daw saan? Sa mga ano kuya po sa mga pwesto-pwesto po. Anong pwesto? Posisyon. Sa posisyon, sa mga ano nila, sa rank nila, ganyan. Opo, parang gano'n na kuya po. May na-overtaken siya, ganyan. Opo kuya po. Oo. Ayun. Tapos, so baka, alam mo kasi, yung mga ganyan, yung addiction. Yung online shopping addiction, meron niyang mas pinanggagalingan. Ano ba usually yung mga binibili niya? Mga damit kuya po, mga dress. Oo. Pang sarili niya lang kuya po. Oo, pansarili niya rin. Hindi, pwede mo naman, magka-size ba kayo? Parang gusto mong hiramin, Hindi kasi, tanungin mo na maigi itong si Desa kung ano ba ang pinatutunayan niya. Yan, katulad niyan, may binanggit na meron siyang nakasira o meron siyang na-overtaken o sabi mo na napupolitika o sa pinagtatrabahuhan. At maybe she's trying to prove something na doon sa katrabaho na yun, kaya siya order ng bagong mga dress. Na hindi naman kailangan. Kailangan kasi yan i-address, i-address yung mga problema. Hindi naman yung mahilig lang kasi siyang magdamit na ganyan. Pwede rin siya na, anong tawag mo dyan, baka nasabihan noon. Ano ba yan? Paulit-ulit yung damit? Tumaas na yung ranggo sa trabaho? Paulit-ulit? So, ayan. Medyo dinamdam niya yun, tumagos sa puso niya. O kaya naman, yung kakumpetensya niya, sabihin mo, tanungin mo siya, baka naman mahusay magdamit. Malalim ang mapagkukunan ng budget pagdating sa damit. At yun ang kinukumpetensya niya. Ang problema, pati yung relationship ninyo ay nagsasuffer na. Dahil sa kabibili niya ng ng mga magaganda at mga bagong mga damit every time, every week, di ba? Sinasabi mo? Opo. Yun. Kalkalin mo yung problema na yon. At hindi naman dapat na ganoon. For as long as ginagawa nitong si Desa, yung trabaho niya na maayos, hindi naman kailangan na magpa-impress pa kung sino man yung kaaway niya, kung sino man yung hinihila siya pababa. May ganyan kasing reaksyon na nanggagaling sa ibang na akala natin mahilig lang talaga mag-online shopping, na-addict lang doon, pero meron niyang merong pinanggagalingan. Ano sa tingin mo, Mark? Baka ganun na nga kuya po, baka kailangan niya rin yung kaya napapa-order na rin siya kuya po. Baka may kinukumpetensya. May gustong patunayan, kaso nga hindi na kaya ng budget niya. Ikaw na sumasalo. 'Di ba? Linggo-linggo na 'yan. Oo nga, mahal mo. Ayan, merong ang tanong dito, mahal mo naman, bakit mo kailangan singilin yung utang sa'yo ng girlfriend mo? Anong isasagot mo ron kapag ka tinanong ka, Mark? Nangako siya kuya po na babayaran niya, gano'n. Yun. May pinag-iipon ako kuya po Ayun nga, alam ba niya na meron ka rin pinag-iipunan, pinaghahandaan? Opo. Pero wala nang Sabi pakialam. sa kanya lahat. Wala po pakialam kuya po. Ayun na nga yung sinasabi. Kaya iano mo siya, alamin mo kung ano talaga yung problema, sino yung problema niya, at dun mo yan ma-address. Sabihin mo, kumalma ka lang muna. Hindi naman kailangan makipagkompetensya na sa pananamit, hindi kailangan makipagkompetensya na maganda yung itsura mo palagi sa trabaho na lampas-lampas naman na doon sa kaya mo lang i-provide para sa sarili mo. Pwede namang umulit ng damit. Ako nga, paulit-ulit lang naman damit ko. Ikaw ba, Mark, paulit-ulit din yung damit mo? Nilalagyan mo lang ng nilalayo mo lang sa araw. Di ba? Opo, kuya po. Na nga. I-schedule mo lang yun sa mga kababaihan, medyo iba yun. Pero, ibig sabihin, kung linggo-linggo, sa loob ng 2 years, marami na rin siyang pasok sa rotation. Para magpalit-palit ng damit, di ba? Mix and match. Sabi nga, paghaluin mo, pagsamahin mo, yung mga dating hindi naman mapagsasama o baka pwede na ngayon, di ba? Yung ganyan, tulungan mo na lang siya. Ito, basa lang muna tayo ng mga astig advice ng mga kapatid din natin. Sabi ni Soli Del Rosario, #ang astig advice ko, iba na kapag ka may buhay
mag-asawa na or magkarelasyon. Maging responsable na lalo sa mga gastusin sa bahay, ha? Dapat alam natin yung mga obligasyon natin. Huwag ubos biyaya, bukas nakatunganga. Iba na kapag kayo ay magkasama na. Nagli-live-in na kayo? Opo, Kuya Boy. O, yun. Sa mga gastusin, sa mga pangunahing bilhin, kuryente, tubig, nagsishare naman itong si Dessa. Opo, nag-share naman po. Sa Konti lang, Kuya Boy. konti lang. So, konti lang din dapat ang ligo niya. Sa pagkain, nagsishare lang rin. Konti lang dapat ang kain. 'Di ba? Kung tutuusin mo, o ganoon. Pero sabi mo nga, inaabala na tayo eh. Nawawasak yung budget natin. Okay? Ipaliwanag mo sa kanya nang pwede namang hindi galit. Aha. Sabi naman ni Judelyn Ann, naku, bumili na lang siya ng sarili niya. Na nagaling sa sarili niyang pera. Huwag nang iasa. Kasi naman, ayan, pinapamihasa mo nga, Mark. Sabi yan ni Judelyn. Sabi naman ni Margaret Abiog, hashtag ang astig advice ko, fault mo yan kuya, pinamihasa mo tapos magrereklamo ka. Hiwalayan mo na. Hindi pa kayo mag-asawa, ikaw na ang nagbabayad ng mga online shopping niya. Meron naman siyang work, hindi nagte-take advantage, Hindi ba nagte-take advantage na lamang yan sa'yo? Sa tingin mo ba, hindi ba ganun? Kapag ka ba kayong dalawa ay nag-uusap, ikaw lang talaga ang mahal niya, baka ginagamit ka na lang, hindi ba siya nag-iba? Hindi naman po, Kuya Boy. Nag-iba lang siya nung gusto, Kuya Boy. Parcel na po. Nang ano? Ng parcel po. Yun na yung gusto niya eh, Kuya Boy. Sa mga parcel talaga, no? Kasi medyo mas convenient na eh. Isang konting scroll sa cellphone, tama Mark? Konting scroll, Opo. tapos pipiliin, add to cart ba yun? Add to cart, tapos, kaso siya hindi nga nag-add to cart, hindi dinedelay. Na talaga, talagang darating, linggo-linggo. No? Opo. Tama. Ayan, sabi ni Elmer Buwan, hashtag astig advice ko, Kuya Poy, nako dapat wag niyang sanayin yung girlfriend niya ng sa ganung mga luho. Dapat dahil, masasanay siya. Masasanay yan. Kaya hanggat maaga pa ay kastiguhin mo na at wag na siyang kukuha wag ka na raw makukuha sa paglalambing ng girlfriend mo para siya ay utuin ulit at magkaroon siya dapat ng sariling pag-iisip. At matutulungan mo siya, totoo yan, yung sinabi ni Elmer. Mark, matutulungan mo siya kapag ka ikaw natuto kang tiisin ng girlfriend mo. Kaya mo bang gawin yun? Hindi, Kuya Boy. Mahal ko po siya eh. Yes, alam naman namin na mahal mo. Oo, pero hindi pa ba sapat yung 2 years na, hindi mo pa nakukuha yung pinaplano mo? Laos na nga yung gusto mo makuha. Hindi mo nga, di ba, makuha-kuha dahil sa kanya napupunta. Alam ko, mahal mo. Pero kaya mo bang tiisin na hindi ko babayaran yung parcel na yan? Di ba? Turuan mo kasi siya na kumuha lang nung naaayon sa budget niya. Kung di mo siya tutulungan, wala, magtutuloy-tuloy yan. Huwag ka na magreklamo. Kaya mo, Mark? Tiisin? Subukan ko, Kuya Boy. Ha? Subukan ko po. Subukan. Huwag mo subukan. Gawin mo. Tiisin mo talaga. Oo, na wala kang ilalabas na pera kapag ka nandyan yung parcel. Umorder ka, responsibilidad mo yan. Wala akong kinalaman dyan. Di ko maihiram yung mga dress na binili mo. Oo, ikaw yan. Choice mo yan eh. 'Di ba? Ganun dapat ang pagpapaliwanag. Kasi pagka ganyan, pinamihasa mo, tapos magiging magkakaroon pa kayo ng mga anak, marami pa kayong mga gagastusin. Naku, ang dami pa, doble mga gastos mo. Papaano yan? Siya rin magastos. Ha? Opo. Kaya ngayon pa lang, putulin na yung hindi magandang practice na yan ni Dessa. Pero sige, Mark, meron ka bang mensahe para dito naman kay Dessa? Pakiusapan mo naman. Na maghinay-hinay naman sa pag-online shopping at ikaw naman linggo-linggo na lang nasisira yung budget. Sige, Mark, eto na. Sabihin mo na. Dessa, mahal. Sana wag naman sobra-sobra yung mga order mo. Kaya ko naman bayaran eh. Huwag naman sobra.
Yun lang, Kuya Boy. Sana magbago na rin siya, Kuya Boy. Ayan, pero sana magbago ka rin, Mark, maging matigas ka rin diyan sa sinasabi mong 'yan. Oh, hindi pagpapakita ng hindi pagmamahal yung hindi ko babayaran 'yan. 'Di ba ikaw umorder niyan? Warningan mo na siya ngayon. Kapag ka umorder ka, hindi ko na muna babayaran. Sorry, may mas maganda akong plano para sa atin dalawa na paglalaanan ko ng pera. Ngayon kung order ka, galing yan dapat doon sa pinaghirapan mo sa trabaho mo. Pero kung iaasa mo sa akin, wag. Okay? Wag mong gawin yun, Mark. Opo. Dahil pagmamahal din yun. Yung matuto siya. Papaano kapag ka nawala ka? Tunganga na lang yan. O, wala na mangyayari sa buhay niya. Baka kung ano pang gawin, ano pang ibenta niyan para lang makuha yung gusto niya. 'Di ba mas malaking problema yon? Opo. 'Di ba? Maraming salamat sa iyo, Mark, ha? At sa mga katulad nga po ni Mark. Opo, naku, yan naman po ang ating hashtag Astig lesson for today. Pagmamahal pa rin na maituturing yung pagtitiis natin sa pagbibigay ng hilig, ng luho ng mga mahal natin sa buhay. May paparamdam natin yan dahil hindi naman palaging tayo ay malakas. Hindi naman palaging tayo ay merong madudukot. Kaya sa mga kapatid po natin dyan na ipinararamdam sa mga material na bagay ang kanilang pagmamahal, hindi po dyan. Hindi po dyan nagtatapos ang pagpaparamdam ng pagmamahal natin. Lalong-lalo na doon sa mga ganito nga, sinasanay, namimihasa, kailangan putulin dahil para sa kanila rin po yung, anong tawag mo rito, magandang kinabukasan at pakikisama rin sa ibang mga tao. Mahirap yun.